Ito ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Three of Pentacles. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, andun yung mayroon kang gustong ayusin sa loob ng tahanan, sa future mo, sa mga pangarap mo. And binibuild mo yun eh. Pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung pwedeng paraan para mag-grow yung career mo, yung financial mo. Ang mensahe ng card mo, may parating dito na tao na gusto niyang ipakita sa'yo yung kanyang intimacy, yung affection. Maaring nagbibiro siya or nagpaparamdam sa'yo. Some of you, andun yung passion mo para matapos yung mga goal mo, yung trabaho, yung ginagawa mo. Meron kang pinag-iisipang mabuti dito. Some of you, nararamdaman mong nandun ka sa isang situation na hindi ka makaalis. Ginagawa mo lahat ng paraan pero nahihirapan kang umalis dun sa sitwasyon na yun. You're trying to move on. Harapin yung buhay mo sa ngayon. Some of you, unti-unti ka nang naghihil sa mga pinagdaanan mo. Marami kang natutunan, marami kang lesson na nakuha sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo. Magkakaroon ng clarity yung situation. Some of you, marireceive mo yung justice na gusto mo at kailangan mo lang na ibalanse yung mga dumarating sa'yo. You're controlling your feelings, thoughts, your emotion. And gusto mong patunayan sa iba na malakas ka. Kaya mong pagdesisyonan ng tama yung mga dumarating sa'yo. Gusto niyang iparamdam yung pagmamahal, ipakita yung pagmamahal na kaya niya. Some of you, binibigay mo to doon sa mga taong mahal mo or doon sa isang taong minamahal mo. May taong nagbibigay sa'yo ng payo, ng advice. Some of you, may mga desisyon ka dito na kailangan mo pag-isipan ng mabuti bago ka gumawa ng hakbang. At pag-isipan mo rin yung mga bagay-bagay sa buhay mo bago ka magsimula or alamin mo sa sarili mo kung tama ba yung desisyon na ginagawa mo. Clarify natin ang Knight of Wands, the Moon, and Five of Wands. May struggle kang na-experience dito nung simulan mo yung passion na yon. And you feel something conflict. Pero, andun yung tinatago mo lang eh. Yung mga pinagdadaanan mo. Or may mga desisyon kang kailangan na gawin kahit mahirap. Clarify natin ang Six of Swords, King of Swords, and Five of Cups. Itong tao na to, sobra siyang nalungkot, naiyak siya, nang hinayang. Kasi mayroon kayong mga pinagdaanan na hindi niya makalimutan. And itong tao na to, unti-unti na rin siyang nagiging okay o hinihintay niyang mag-heal yung situation. Clarify natin ang Justice, Six of Swords, and Four of Cups.
Meron ditong parating para sa'yo na kailangan mong harapin. Unti-unti naman na nagkakaroon sa'yo ng linaw yung situation at nagiging okay ka na rin. Clarify natin Knight of Cups. Wheel of Fortune and Seven of Cups. Nag-end na yung cycle, may new cycle na papasok dito. Kailangan mong mamili or pagdesisyonan yung mga dumarating or itong tao na to, may mga dumarating sa kanya na challenges at nahihirapan siya ang makawala or makaalis doon kasi magulo pa yung isipan niya. Though, unti-unti naman na nagkakaroon ng harmony yung situation. Clarify natin the Hangman. Knight of Wands and the Lovers. Very passionate. Come and go yung relationship or yung tao. Sometimes, tinatry mo makawala doon, pero nahihirapan ka kasi mahal mo yung tao. Clarify natin the Chariot. Knight of Cups and Eight of Pentacles. Andun yung pagmamahal. Marami kang natutunan doon. Ginawa mo lahat ng makakaya mo. Binigay mo. Wala kang tinira para sa sarili mo. Kasi sobrang mahal mo yung tao. And kung ano yung natutunan mo doon, alam mo sa sarili mo na magagamit mo rin yun. Some of you, ngayon mas binibigyan mo ng attention yung trabaho mo kasi mahal mo yun. Kung ano yung na-experience mo dati, yun yung naging inspirasyon mo. Clarify natin ang The Emperor. The High Priestess and King of Swords. Itong tao na to, may mga tinatago siya. Pwedeng alamin sa sarili niya na mahina siya pagdating sa pagmamahal. And ayaw niya ipakita yun sa'yo. Some of you, binibigyan ka ng advice kung ano yung tama para sa'yo. Clarify natin ang King of Swords. King of Pentacles and Four of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung situation or yung tao. Some of you, andun yung gusto mong makapag-ipon, maging stable yung buhay mo, gusto mong ma-provide yung mga pangangailangan ng mahal mo sa buhay. And gagawin mo lahat ng makakaya mo. Gagawin mo lahat para sa kanila. May mga desisyon kang kailangan dito na gawin para sa ikabubuti ng lahat. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Innocence. Beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of happiness so we can lighten your load. Give us any guilt, anger, or blame that may sword your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Ang mensahe ng yung gabay na yung katulad ng isang bata, may kanya-kanya din tayo na inner child deep within us na naghahanap ng pagmamahal, ng pag-aalaga. And sometimes, kapag nararamdaman mo yun, magdasal ka lang palagi at isipin mo na ang Diyos nandyan lang palagi para sa'yo na mamahalin ka kahit anong mangyari. At ibibigay yung mga pangangailangan mo. Maniwala ka lang sa kakayahan mo at sa Diyos na poproteksyonan ka, gagabayan ka, mga pangarap mo at gagawin mo sa buhay. And kung ano yung sa tingin mo, desire ng puso mo, iyon yung gawin mo, ipagpatuloy mo lang yun at ibigay yung makakaya mo doon. At itong yung reading Pisces, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Tingin mo, desire ng puso mo, iyon yung gawin mo, ipagpatuloy mo lang yun at ibigay yung makakaya mo doon.
At itong yung reading Pisces, kung naka-resonate ka, kindly